learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow, and then verse 18. Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. But if you resist the devil, you will be born by the sword, or the mouth of the Lord has spoken. Hindi binanggit sa unang chapter ng Isaiah. Ang pinaka-context nito ay ang prophet ay nagsasalita sa bayan ng Diyos. At pagkatin ninyo mabuhan ng chapter, doon sa verse 2 binabanggit na nagtawag ng Diyos sa Israel, kanyang mga anak. Kaya sabi niya, hear me your heavens, listen earth, for the Lord has spoken. I reared children and brought them up. Binanggit na galing sa Diyos, ipinanganak ng Diyos ang Israel. At binanggit na sino nagpalaki rito, inaundan ang kanilang buhay. Kailangan binanggit na but they have rebelled against me. Binanggit na sila nag-rebel sa kanya. Iniwanan ang Panginoon. Sinuwal ang kanyang mga salita. Hindi sinunod ang kanyang patakaran. Lumayo ang kanilang puso sa Diyos. So ito yung binabanggit ng Panginoon. Kailangan kong sabihin niya, hear me your heavens, listen. So pinukuha niyang witness. Hindi under the lupa. Pinukuha niyang witness o kalangitan. Na ito yung magpapatuto at magpapatunay na yung kanyang mga binanggit ng pangako sa Israel. Kasi ginamit niya sa kanyang pangako sa kanyang bayan. Ang kanyang magiging witness, langit sa lupa. Na tinutukoy na tinatatag niya yung kanyang binitawang pangako. Pangako ito ng pag-ibig. Pangako ito. Na ang Israel ay bayan ng Diyos. At pagpapalain ng bayan ito. Kaya binanggit nga doon sa verses 4, iniwanan ng Lord at sinuway ang kanyang mga salita. Ito yung kinalulungkot ng Panginoon. At ang kinalulungkot pa ng Panginoon, kasi yung kanilang buhay ay napili ni Resumpa sapagkat nililiwanag din ng Panginoon yun sa chapter 28 ng Deuteronomy, verse 15 verses. Tinutukoy na sila yung pagpapalaan kapag kasila ang sumunod. And then 16 and following ay pawang sumpa naman darating sa kanila. Kapag sila ay lumayo sa Diyos at sinubuhay ang salita ng Panginoon. Ngayon, hindi tinutukoy na wasak ang kanilang buhay. Wasak din ang kanilang pamilya. Wasak din ang kanilang lipunan. Wasak din ang buong bansa. Kaya nakita lang na yung kanilang pamumuhay ay talagang hindi nagugustuhan ng Diyos para bang mga magulang na kapag sa kanyang pagtutulong pagsasanay ng kanyang mga anak, ginawa niyang maging mabuting anak ito, mabuting mamamayan. Kailangan may mga pagkakataon na nahulog sa iba't ibang puso, napunta sa iba't ibang bisyo, at nag-rebelde sa mga magulang, iniwanan ang lugar ng magulang. Kaya lamang sa pag-iwan sa lugar ng magulang, nakikita ng magulang yung kinasasanta ang masamang sitwasyon ng pagmumuhay ng kanyang anak. Na bagamat gusto niya talagang iayos at magkaroon ng magandang bukas, kaya lamang hindi niya magwala sa iniwanan sila. Ang mga magulang hindi naman nagbabago ng pagmamalasakit dyan. Tulad din ng Diyos, hindi siya nagbabago ng pag-ibig sa kanyang mga tinawag ng mga tao para maging anak. Ngayon, din ang ginawa ng Diyos sa atin ang mga application. Alam natin, naging anak tayo ng Diyos nung tanggapin natin si Jesus Christ, the Lord and Savior ng ating buhay. And that from that time on, itinatag na ng Diyos na siya yung ating ama at tayo kanyang anak. At tayo naman ay nagpapahayag na ang Diyos yung ating ama na sa langit. At tinatag natin tayo anak ng Diyos. At kung kinikilala natin tayo anak ng Diyos, itatatag
matatag natin yung prinsipyo nilagay ng Panginoon sa puso ng pagiging anak. Igagalang mo ang kanyang Diyos bilang kanyang magulang. Igagalang niya ang salitaan. Igagalang niya yung layunin, yung patakaran ng Diyos. At pati layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Igagalang niya pagkakilala niya siya anak ng Diyos. Kaya lamang merong pagkakataon na bagamat alam niya as a believer of Jesus Christ na siya anak ng Diyos, ang kanyang iniisip ay kanyang sarili. Ang kanyang iniisip, kanya lamang karapatan. Ang kanyang ikabubuti. Yung kanyang ikasisiya. Na kanyang nakakaligtaan na ang kanya talagang pangunahing role bilang anak. Igalang ng Diyos na kanyang tatay. Ang kanyang nasa langit. Igalang. At pagka iniisip natin yung salitang paggalang ng anak sa magulang, hindi lamang yung pagmamalasakit sa kanyang mga magulang, kundi yung paggalang sa payo, paggalang sa panukala, paggalang sa lahat ng nilalayo ng magulang para sa kanyang ikabubuti. So, ganyan din ang inaasahan ng Diyos sa bawat yung bang pinanganak ng Diyos. Hindi inaasahan niya sa Israel. Inaasahan niya kung saan. And then, doon sa verses 11 to 15, doon sa Isaiah chapter 1, ay binabanggit na naroon pa rin ang kanilang religious practices. Nag-aalay pa rin sila ng burnt offering, fellowship offering. So, meron silang pagsamba sa Diyos. And doon pa rin yung ritual na kanilang ginagampanan. And doon pa rin yung kanilang mga celebration ng new moon, Sabbath, at saka yung prayer. Binabanggit na patuloy sila nag-pray. At binabanggit na ang karaniwan lamang na makikita natin na binanggit doon sa verse 15, hindi pinakikinggan na ng Diyos ang kanilang prayer. At ang dahilan lamang ay dahil sa naging marumi ang kanilang buhay. Kaya nga doon sa pagka-ating tinignan, hindi nila kinikilala yung prinsipyo ng Diyos. Sa Psalm 66:80, binanggit, If I have cherished sin in my heart, binabanggit na kung pananatilihin ko kasalanan sa aking puso, the Lord would not have this. Hindi siya makikinig sa prayer. Kapag may kasalanan ng ating puso, hanggang di natin binibitawan ang kasalanan, hindi tayo makikinig sa Diyos. Binabanggit na anong binanggit doon sa kanilang religious practice, nagbibigay sila o kaya meron silang burnt offering, maraming hayop silang nialis sa Panginoon. And then, meron silang fellowship offering na tinutukoy yung pagsasama-sama o kaya yung pakikiugnay o pakikisama sa Diyos. Meron silang noon. At binanggit na ito yung lahat ng forma ng pagsamba. Kaya lamang, binanggit ng Panginoon na sawat na doon sa inyong mga inaalay ng mga hayop. Bagamat marami, sabi niya, wala. Sabi niya, hindi ko na pinapansin. Sawa na ako yan. Pero hindi lamang yun ang tinutukoy na maging yung kanilang prayer, hindi na pinakitigan dahil sa may kasalanan na ginaganap. Ang sabi sa ating application, maaari as a believers, sumasamba pa rin tayo. Ginaganap pa rin natin ang mga rituals. No, meron tayong mga posibilidad na yung mga pinagagawa ng Panginoon, ginagampanan pa rin natin. At lahat halos ng mga ipinagagawa ng Panginoon, ginagawa pa rin natin. Kaya lamang, ay alam din natin ang prinsipyo sa John 4:23 to 24. Ang Diyos ay naghahanap ng tunay ng mananamba. Ang sabi, sasamba sa Espiritu at katotohanan under the leading ng Holy Spirit. At ang kanyang buhay nasa katwiran, nasa katotohanan. Ngayon, binabanggit na itong mga Israelites ay alam nila yung salita ng Panginoon. Hindi lang nila tinutupad, hindi lamang nila ginagampanan at nasusulat. Kaya nga binanggit na naglilingkod na hindi tapat ang kanilang puso sa pag-ibig sa Diyos. No? Naglilingkod na hindi tapat ang kanilang puso sa Diyos. Ang hinahanap niya, sarili pa rin niya, sarili gusto, sarili niyang kaligayahan, papakanan, yung kanyang kasilahan, yung mga bagay na pansarili pa rin ang hinahanap niya. Pero alam naman niya na ang pag-ibig ay ang binibigyan niya ng pagpapalaga, yung pinag-uukulan ng pag-ibig. Kaya namang hindi yun na nakikita ng Diyos na ang kanyang bayan
Kinot ito ni Jesus Christ sa Matthew 15:8 to 9. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Ito yung sinabi ng Panginoon. Sabi, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. So, ang hinahanap ng Panginoon sa puso ng sumasamba, malapit sa Kanya. Ang idinetambala sa puso ng mananapa, Panginoon, hindi tao. Kaya lamang, most of the time, maraming mananamba, hindi Panginoon ang nakadambala sa kanyang puso. Ang nakadambala sa kanyang puso, kumisan tao, trabaho, o kaya yung mga bagay na kanyang kinagigiliwan, o kaya doon niya nagugustuhan, o kaya mga material things, o kaya yung kanyang forma, no, yung kanyang forma, maring kumisan ay nakabukulan ng ating isip puso, yung ating forma, yung ating katatayuan, yung ating kalalagayan, yung sasabihin ng tao tungkol sa atin. Meron pagkakataon na sabi, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. So, ang hinahanap talaga ng Panginoon na sasamba, talagang ang nakadambana sa puso na lalapit sa Kanya, Diyos. Siya ang talagang layunin. Siya talaga ang hinahanap. Ang Panginoon talaga ang layunin niya. Bakit siya naroon? Hindi ibang bagay, hindi sarili, hindi ibang tao, kundi siya, ang Panginoon lamang. And then, idinutong, they worship me in vain. Yung kalang pagsamba, baliwala lang. So, ito yung binanggit niya doon sa aklat ng Isaiah 1:11-15. Yung kalang pagsamba, baliwala yan. Yung dami ng hayop na kanyang inaalay bilang pan-offering, baliwala yan. Yung kalang pagpupuri, baliwala yan. Yung kalang prayer na naktas ng kamay, baliwala yan. Hindi ko na pinakikinggan yan. At ang sabi, their teachings are merely human rules. Kaya lamang, binanggit yung nais ng Panginoon na kanilang gawin doon sa Isaiah chapter 1 verse 16. Ang sabi doon sa verse 16, wash and make yourselves clean, take your evil deeds out of my sight, stop doing wrong. Yung salitang wash and make yourselves clean, binabanggit na yung salitang wash, maghugas, no? Magpalinis ng buhay. Kaya nang sa New Testament, alam natin, ang paraan ng Diyos para malinis tayo sa ating kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Ang sabi ng Scripture, narito ang bordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ino-offer ng Diyos si Jesus Christ na maging Panginoon natin, maging tagapagligtas natin, na sa Kanya tayo lalapit, sa Kanya natin idudulog yung ating buhay, hindi sa ating kaparanan, hindi doon sa sistema, hindi doon sa programa, no? Wash yourselves clean, ang sabi. Wash and make yourselves clean. Paano ka malilinis? Magiging malinis lamang tayo pagka tayo nagpalinis sa Panginoon. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus Christ. Narito ang bordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And then, binanggit na kasunod ng Panginoon, take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong. Tinutukin dito, repent. No? Magbago ka ng isip. Tigilan mo na yung paggawa mo ng mali, ng kasalanan. Ang sabi, stop. Ganun lang sinabi niya, stop. Tumigil ka lang. Sa napakahabang panahon na naglalakbay ka sa paggawa ng kasalanan, sa napakaraming panahon na ginagawa mo yung pagre-rebelde sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, stop. Ganun lang. Stop. Tigil ka lang. Yun lamang kanyang pinagagawa. Stop doing wrong. Katapos, doon sa verse 17, learn to do right. Magsimula ka mag-practice, mag-aral, mag-practice ng paggawa ng tama. Yung tinutukoy na right, yung sinasabi na salita ng Diyos, yung panig ng Diyos. Learn to do right. Sabi niya, pag-aralan mo gumawa ng tama. Hindi naman niya binabanggit na anyday perfect ka na, mag-quit ka na nagagawa mo na yung pag-ayun tama. Yung tama, yung marunong ka ng umibig sa kapwa, marunong ka ng madali ka ng magpatawad, madali ko nang gawin yung sinasabi ng Scripture. Kung nasusulat doon, learn to do right. Pag-aralan mo, pa isa-isa, marahil ay
Paabutin ka ng whole life mo para magawa mo yung sinasabi ng Panginoon sa Scripture. Learn to do right. Seek justice. Ang hanapin mo, magagawa ka ng katarungan. Yung matwid. Alam natin yung salitang justice. Kung tatayo kang judge, alam mo yung patakaran doon sa korte. No? Pakikinggan mo yung kabilang panig, pakikinggan mo yung kabilang panig. No? Yung nasasaktal, pinakikinggan ang kanyang panig. At pinakikinggan din yung nag-aakusa. No? Yung dalawang bahagi niyon, pinakikinggan at sinusukat, sinusuri. Para sa gayon malaman, ano ba yung tama? Ano ba yung katarungan na mapapairan? Sabi rito, seek justice. Marahil ng panahon nila ay katulad din ang ating panahon na kapag kami ka pwede mong isway ang justice. Na kapag kami influence ka, pwede mong makuha yung gusto mo, hindi yung katarungan makukuha mo. Pero ang sabi ng Panginoon, seek justice. Kaya sa ating application, sa ating buhay, hanapin mo, yan may katarungan. Sinabi ko, katarungan ba yan? Matwid ba yan? Kaya yung una, learn to do right, then seek justice, depend on oppressed. So yung oppressed, karaniwan na oppressed na iniisip ng Panginoon, yung mga orphan, yung mga widow, yung mga mapagkailangan, at sabi, depends mo yan. Tulungan mo sila. Tugunan mo sila. Depend the oppressed. And then take up the cause of the fatherless. Alam na natin yun, yung fatherless, yung mga orphan, plead the case of the widow. So yung tinutukoy dito, parallelism na tinutukoy yung mga orphan, yung mga widow, isipin mo sila. No? Isipin mo yung kapakanan ng mga ibang tao, huwag sarili mo. Ibang tao ang isipin mo. No? Hindi sarili mo. No? Ang hinahanap mo kapakanan ng ibang tao, hindi sarili mo. Kaya nga pinabanggit na learn to do right, seek justice, depend upon the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow, and then verse 18. Come now, let us settle the matter, sister. Come now, lapit ka. Lahat ng lista ng mga nagawa mong mali, ganin mo rin. No? Masabi niya, let us settle the matter. Kung napakarami mong utang, no? Kapag may utang ka sa gobyerno o kaya mayroong amortization ka nakakabayad sa bangko, okay, mag-settle ka ng nasabi, settle mo yung matter nila, no? O baka kailangan mo i-renew. O kaya yung mag-iisip ka, ano ba yung hinihingi na kaparanan para lamang talaga hindi ka mapilitan na yung bang marimata ba yung property, no? Yung bang marimata kaya, o kaya yung bang mapahama ka, o kaya ikay pakulong. Sabi rito ay, come now, let us settle the matter, sabi ng Panginoon. Kaya ba ang Panginoon ang siyang tumatawag dito, come now? Jesus Christ, siya rin ay nagsasabi, come. So, tinutukoy din niyang come, mga pakasalanan. No? Hindi yung mga patwid ang kanyang tinatawag sa salitang come. Anyone, anybody, kahit sino ka, pwede kang lumapit sa Panginoong Jesucristo. Come. Dito rin ang Diyos, sabi niya, come now. Nung salitang now, hindi bukas. Ngayon, huwag mo yung pagpapaibang araw, yung paglapit mo sa Panginoon. Huwag mong pagkakataon. Ang sabi niya, ito yung araw na tayo ay magtuos. Ang sabi niya, okay. And then, though your sins are like scarlet, kahit na gano'ng kapula, nilalarawan ng kalalaan ng mga tinutukoy scarlet. Yung scarlet, parang nakikita yung mga dugo ng mga naging biktima mo. Yung dugo ng mga nabiktima mo. No? Yung mga nasaktan mo. Yung nagawan mo ng kamalian. Sabi rito, though your sins are like scarlet. Sabi rito, kung ang iyong mga kasalanan pagkapula-pula. No? Yung ganun ba? Pagkapula-pula. Sabi ay, they shall be like wool. Sabi niya, ay, they shall be white as snow. Binabanggit na kahit gano'ng kapula o kaya pagkasama-sama, no? Kahit ang pagkasama-sama mo, lilinis ka, no? Kahit ang pagkarumi mo, lilinis ka. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Ang sabi ay, though your sins are like scarlet, and then they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Paralelism lamang yun.
na tinutukoy kapag ka lumapit ka sa Diyos, pagkarumi-rumi mo, pagkaraan mo lumapit sa Diyos at nasabi mo pagkarumi-rumi mo, pag-alis mo sa presensya ng Diyos, pagkalinis-linis. Pagka binanggit na, pagka itim-itim na ng napakarami mong nagawang kasalanan, pagka lumapit ka sa Panginoon, inilagay mo sa harapan ng Panginoon lahat ng lista ng mga nagawa mong kamalian. Pag-alis mo ron, umikinang ka sa kaputihan. Yung bang gano'n na pananaw, yung imagine, yung bang image nila tinatutag ng Panginoon. Makalapit ka lang sa Diyos, pagkaraan ng paglapit na yun. Yung bang yung umikinang na kaputihan ang iyong anyo ngayon. Ano ganun ang ginagawa ng Panginoon kapag nakalapit ka lang sa Panginoon. And then, sa verse 19, ito naman ang pangako. Ang sabi, if you are willing and obedient, ang hinahanap lamang ng Panginoon, pagpapasya, magkaroon ka ng willingness na sumunod sa Diyos. If you are willing and obedient, magpapasya ka. No, yung bang puso mo ay sumasang-ayon doon sa Diyos. Sasabihin mo, may kakayanan ka bang tumalikod sa kasalanan, may kakayanan ka bang magpakabuti. Sasabihin mo, wala. Nagpupumilit ako, hindi ko magawa. Ilang beses ko na ginawa yung pangangako, magbabago na. Nagsawa na yung kausap ko, hindi pa rin ako nababago. Yung ganun bang mananaw, no? Kaya lamang, binabanggit na kapag nakalapit ka sa Panginoon, ang Panginoon ang meron kapangyarihan at kakayanang magbago ng tao. Lumapit ka lang. Kaya binabanggit, if you are willing, and then become obedient. Yung kakayanang sumunod, galing din ito sa Diyos. Wala sa atin yung kakayanang yung bang sumunod sa salita ng Panginoon. Palagi ang meron tutol sa ating isip, may tutol sa ating loob, may tutol yung ating katawan doon sa gusto ng Panginoon. Iwanan mo na yan, iwanan mo na yan, tigilan mo na yung bisyo mo na yan, iwanan mo na yung kasalanan mo yan. Yes, Lord. Kaya lang, pag-araan natin mag-yes, Lord, ginagawa rin naman natin yung kasalanan. No? Para bang yung isang naglalasing. No? Talagang, sa kalasingan, talagang nahirapan ang kanyang katawan and then nakatulog, magising, pagkasakit-sakit na kanyang ulo, parang inibyak ang kanyang ulo sa sakit na ulo at ang sabi niya, hindi na po ito. No? Namangako sa ganun. Titigilan ko na itong Panginoon. Sinusumpa ko na yung alam niya. No? At yun ang kanyang ginawa ng umaga. Namangako sa makikita. Sa inom ng umaga. Hindi na kaya mapigilan ng kanyang sarili. Parang may humahatak sa kanya na ulitin-uli yung kanyang pinangakong hindi na niya gagawin kasalanan. Ganito yung uri ng pagiging tao. Na nangangako kang hindi mo na ulitin yung nagawang kasalanan. Pero bakit parang may humahatak sa iyo na at yung bang bumalik ka ulit magawa yung dating kasalanan na yun. Kaya lamang ang sabi ng Panginoon, if you are willing and then obedient, magkaroon ka lamang ng will. Sa lahat ng mga tao na malapit sa Panginoon, ang tinatanong lamang niya, will. Gusto bang gumaling? Gusto bang makakita? Gusto bang makalakad? At kapag sinabi ng bulag na gusto ko pong makakita, willing siyang makakita, binibigyan sa ng Panginoong matang nakakakita. At kung yung isang lupo, gusto ba tumindig at tumakad, pagkasi merong willingness, ginagawa ng Panginoon na siya ay makatindig at makalakad. Bakit alam natin? May iba lang nakalaan ng Diyos sa bawat taong lalapit sa Kanya. No? Kung ano man yung need mo, bibigay sa iyo ng Panginoon yung katugunan. Nanghihina ka ba? Nanghihina ba faith mo? Hindi mo ba magawa yung pinagagawa ng Panginoon? Alam mo, dapat ka paging faithful and true sa Panginoon. Hindi mo lamang mapanindigan yung pagiging faithful and true sa Panginoon. Ang sasabihin na ng Panginoon, if you are willing and obedient. No? Kaya nga, tinataglan natin doon. Ang sabi ng Panginoon, ito yung pangako, you will eat the good things of the land. Yung lahat ng mga mabubuting bagay sa mundo, ibibigay sa iyo. Ano yung pangako? Lahat doon ng mga mabubuting bagay dito sa mundo, ibibigay sa iyo. Tingnan niyo mabuti, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land.
Lahat daw ng mabubuting bagay dito sa mundo, para sa iyo ito. Kaya naman sa verse 20, meron naman dito, babala ang Panginoon sa verse 20. Sabi niya sa verse 20, but if you resist and rebel, yung salitang resist, tinatanggihan mo ang Diyos. Tinatanggihan mo ang kanyang salita. Ang simple lamang, susunod ka ba? Ayaw. Ganun lamang, binabanggit dito, no? Gagawin ba ito? Hindi. Yun lamang ang tinutukin dito. Ang sabi, if you resist, nagre-resist ka dun sa sinasabi ng Diyos. Tinututulan mo yung kanyang sinasabi. Tinututulan mo yung kanyang ipinagagawa. Tinututulan mo yung kanyang plano sa iyong buhay. Binabanggit, if you resist, tinutukin na kapag sinabi pumunta ka ron, ayaw. Gawin mo to. Hindi. At yun lamang, if you resist and then rebel. Isa, if you are willing and obedient. Dito naman, yung susunod, if you resist and rebel, you will be devoured by the storm. Pupuksain ka. Magiging miserable buhay. Mahirapan ka lamang. Alam ninyo, binabanggit, there is no peace with the wicked. Walang kapayapaan sa mga tao nagre-rebelde sa Diyos. There is no peace. Wala raw kapayapaan sa mga tao may kasalanan sa Diyos. Kailangan lang natin ganito rin. Kaya nga, sa pagkakataon ito, makikita lang natin na evaluate natin. Yung meron bang kasalanan pa na mamayaman sa ating puso? Kasalanan pa ulit-ulit. Na kung minsan ayaw na natin ito ulitin, pero napaka-ulit-ulit. For example, pagpapabaya sa prayer, pagpapabaya sa salita ng Panginoon. Ano ba ang pagpapabaya? Kung minsan ay yung salita, pagpapabaya, kung nagawa ko, naulit-ulit at naulit naman. Kung minsan maliliit na kasalanan naman, isang sumisira ng aking pananampalataya, maliliit na kasalanan. Alam niyo yung mga kahoy na, alam niyo ba ang sumisira ng mga kahoy, maliliit na, ano tawag doon? Anila. No? Buti, makikita mo, wala na palang naman. Yung loob ng kahoy, kala mo bukas siya. Pero sa loob pala, iba na siya. Butas na siya. Sira na pala siya sapagkat maraming ani na palang naroon sa loob. Maliliit na ani lamang. Hindi malaking ani. Maliliit lamang yan. So yung buhay spiritual din natin, may posibilidad na maliliit na mga kasalanan lamang, maliliit na mga bagay lamang as yung sumisira ng ating kaugnayan sa Diyos, kaugnayan sa kapwa, kaugnayan sa ministry, kaugnayan sa lahat ng bagay. Kaya tayo ay pwede tayong pagtutuwa. Ilapit natin sa Panginoon ang ating sarili. Kung meron pang mga bagay na dapat pang ginising sa atin ng Panginoon, lead the peace. Mari wala ka ng bisyo, wala ka ng masasabing malalaking mga kinikilalang kamali.